Manindog ta, isipagtawad sa pulong sa Dios. Atong basahon, puli-puli ta gikan sa chapter 1, verse 1, verses 1, puli-puli ta until verse number 6. Mulaktaw lang din ta verse until mulaktaw ta gikan chapter 6, laktaw ta verse 20. Dito na ta verse 20. Okay? Tuna na to ang kinabuhi ni Joseph. Kinabuhi ni Joseph. Kung basa sa verse 1, bilang tubag sa verse 2, puli-puli ta until verse 6, dayon dunganon rin na to sa verse 20. Okay? Genesis chapter 39, verse 1, and Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And it came to pass from the time that he made him overseer of his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake, and the blessings of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Ang bakta sa verse 20, dunganot pagbasa, ready read. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound, and he was there in the prison. Sa ditang padayon, mag-ampo ta. Among dalay kang nga Dios, salamat kay Lord sa gayunan din kami. Padayon Lord, makatuon si mong pulong. Salamat sa imuhang kayo. Salamat sa kadaugan gihatag nimo Lord. Karong hapon, nagpabilin ang imong kasawhan. Salamat sa fellowship, sa ladies, men, sikap, and youth, young people's program. Salamat kay Lord. Padayon ka kauban, and even karong kapunon, Lord, dalaygon kay ka. Lord, nagpray, may ikaw lang dyan, Lord, makahatag na mo sa kaalam, sabtan lang na mo, Lord, sa iyano, na imong pulong, Lord. Aplihin mo na nagkasing-kasing, Lord, sa pagpaminaw, madawaton mi, Lord, sa imong pulong. Ikaw tugyanan, Lord, magsangkap ka nako, magdala sa imong pulong, Lord. O himoa, Lord, ang mga pagtuon sa imong pulong. Ikaw lang dyan mahimaya ngayon ka na mo. Ikaw po, Lord, padayon, kikstorya, sa imong katawhan, Lord, gamit imong pulong, gamit imong alagad. Dalaygon kay ka, ang giyang puntanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. Ang kita naton dinhi ang life ni Joseph. Muna ng title sa mensahe is Unexpected Turn. Unexpected Turn. Or unexpected turn of events. Okay? It refers to a sudden or unforeseen change in a situation, circumstance, or narrative. Okay? Kita na dito ba nga, mabitaw, ni kalit nag-shift ba? Ni usab ba? Di ba? Turn of events. Nga, nindot na kayo, plaster na kayo, nawa ka kapangandam, na usab. Blessing na kayo kay makita na to sa kuan ba nga na kita sa life ni Joseph nga gi-bless siya. Nahimo siyang blessing, na bless ang gipuy-an niya. Na bless ang dilang sa balay, ang sang field. Pero nabasa na sa verse 20, ni kalit na dayon nga ang sa Potiphar nga mo'y nag-promote kang Joseph, mao po'y nagpapriso niya. Amen. So sa atong Kristiyanong ginabuhi, naa dyan na kanang turn of events.
turn of events. Naa dyan na. And then, ano bang, what nag-expect, kinumdum lang ko sa una, sa atong simbahan, ano pa, Pastor Chris, sa ang blessing, din, sige siya gingon na daw ba nga, itong sugod na bless ang Dios, ang sugod na makita nato ang blessing sa Dios. Sugod ba to nga natay jeep. Ang jeep na tong usa, kinumdum mo tong pula nga jeep, nang pulang jeep, nadungagag puti nga jeep, nadungagang yellow nga jeep, ug niabot nga napoy stainless nga jeep. And then blessing na nga muna daw ng time nga nagsugod na tag-expand dinhi. Makita nimo ba nga ang blessings nagkuan ba nga even ganin ni-declare si Pastor Chris ato nga wala na makita na nato ang silik sa iho, no? Hinumdum silik sa iho. Nigawas na. And then the more na yun, nagdagan ang panahon, nagdagan ang tuig. Di lang silik ang nigawas. Nakita na itong buko-buko. Ano naman, grabe ng blessing. Taga-attendance, gracias Ginoo, gigamit na ang Play for Souls, na ato mag-saturation sa una, upat ka jeep, magkuyog dito, mag-una, mag-soul winning, and then, dula, may kag evangelism, grabe evangelism. Every barangay. Grabe na yun. Ba nga, to the point nga, ang vision sa itong pastor ato, whole Mindanao. O pwede ito may tabo. Whole Mindanao, nagsugod ta diri sa Baroy, Tubod, padong na ta, niabot na taglala, padong na niabot na tagkulambugan. Yeah, napot tagkulambugan to mga barangays, kulambugan. Saturate. Play for Souls. Datanan nato nakakaton ta sa pag-soul winning. Na ang blessing sa Ginoo. Na makita nato da ang pag-bless sa Ginoo. Kalit na dayon na bang. Mura ta gilampas. Na unexpected turn. Makita nato da nga ialaw na sa Ginoo sa tuwa. Pero kinalabutangan na to difference. Lahi ng kaning word nga unexpected turn of events. Lahi po na ang resulta po na sa imuha sa sala nga imong himo. Nga na mga tingala ka mga nganong ginani mo ko sa Ginoo. Mubalik po ta nga basin na po tay nahimo nga di mao tubangan sa Dios. Pero kung pananitan sama sa tong na-encounter na sa the church nga sa diyang nahitabo to nga paang mura taging lampas diri wala kaninga road na wala ang mga members nila daghang kin nga wala makita mismo nga murag naunsa man ta sige tag evaluate asa ta nasayop asa ta nagkulang evangelism, evangelism. Bitaw ko nga, sige, evangelize. Prayer, grabing prayer ato. Abtang itag alas 4 ato, inampo. Kanang Friday, abtang alas 4, inampo. Kadlawon ha. Moto yung literal nga prayer vigil. Sugod to, alas 7. Pagka alas 8 ana. Pag mag-devotional, alas 8 ana. Sugod na dayon. Prayer interval, 1 hour. So, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. What na nagkulang sa prayer? What na nagkulang? Mayon na nga, sige, sa gracious Ginoo, what na sayo pa tong pastor? What siya nahagbong sa bangag? Bahala, gipasangin lang siya or gichismi siya. Pero kabalo tayo, why nahimong, di mao ang pastor. Pero, makitaan ba nga, muabot dyan ni. O salamat kayo sa kinabuhi ni Joseph, sa makita nato diri, na dyan yung turn of events. An unexpected turn of events. Magsugod kita sa chapter, magsugod palang tadaan sa chapter 37. Nawa ang time frame ba? Kita na ba nga sa marasa na sa chapter 37 nga doon nagsugod ang Dios, naghatag niya dream.
nga iyang mga igsuon, ang iyang mama ag papa, mubaw daw niya. Di ba? Kasi natabo siyang kinabuhi. Padung na noon siya sa pit. Padung na noon siya dito sa bangag. Padung na noon siya sa tabay. Ang promise sa Ginoo nga someday, mubaw daw na ang imong ginikanan, mubaw daw na ang mga igsuon nimo. Pero gibaligya na noon siya. O karon sa itong ibasa karon sa 39, sa chapter 39, grabe kayo, yes, wow, kita na to, wala padayon lang yapon si Joseph. Abot siya kang Potiphar, nahimo siyang blessing sa kinabuhi ni Potiphar, nahimo siyang blessing sa balay ni Potiphar, nahimo siyang blessing sa uma ni Potiphar. And then to the point nga gisaligan siya. Grabe kayang blessing, grabe kay ang pagpano nga to the point nga ang Ginoo gi-bless ang balay, ang pamuyo, o ang pamuhi ni Potiphar tungod ni Joseph. Why problema? Wa nasayop si Joseph. Pero nikalit lang sa verse 20, makita na to, kabalo na tanong sinitabo. Means nga, sa ning panahon na, kaning mabasa to sa verse 7, kanunay gani nag-entice ang asawa ni Potiphar niya, pero ni-reject jud niya. Pero siya pa sa iyang pag-reject siya pa noon ang gipriso. Tama nga. Isugod siya bless, gi-bless na siya sa Ginoo. Na ang blessing. Bang, kalit na dayon. Uy, padong mo sa prisuhan. Ano ba? So makita nato dinhi na it could, ba nga, na time sa Ginoo sa life sa to ang Christian life nga ipaagi tas Ginoo na. Ipaagi tas Ginoo nga nagtuo na ta nga grabe na ba sunod-sunod na ang blessing pero kalit naman. Ni kalit naman na usab. Di ta tanan matagos na nato di ta ka escape ana. It could happen. Ang blessing mukalit na dayon nga mausab. Kaya one thing naman, makita nato dira, ang gusto lang yun sa Dios. Kanang bitang isa na sa way niya ba nga, kanang i-mold niya ba? Isa na sa way nga, iya hatang usbon. Isa na sa way nga, kanang bitang pagkuha na to ba, kanang bitang word nga, I shall come forth as gold. Nga, process na sa Dios, sa atong kinabuhi, dahin, matingalan lang ka, nga wa ka kabalo. Kalit na siya, abot. Ningkamot ka nga, magtinarong ka na to tubangan sa Dios. Pero dyan, kialaw niya. Dili na siya curse. Part na sa process sa Dios sa atong Christian life. O makita na to sa akong ingon ganina, makita na to, wala jud tayo sa mga verses sa kaning chapter, wa jud tayo kita sa mga verses diri, magbasa to sa verse diri, nga nireklamo si Joseph. Wala jud. Kita na dre wa jud misag gamay lang ang nang reklamo sa Dios. Na discourage siya. Wala. Nga niundang siya. Nawarian ba nga Lord? Unsa man ni Lord oy? Wa jud. Wa jud na tayo mabasa din nga gi-curse niya ang Dios. Yet padayon siya. Huwag mo na itong dahil mga kamatuuran na ba? Ato ang katunan. Yung sa man ni Joseph sa pag-atubang ana ba? Kay unwa pa na nitabo na to, it could happen to us. Kung naanan man gani na, at least maka-evaluate ka ba yung sa to nako. Di na to kalimtan, nato to Psalm chapter 18. Psalm chapter 18, verse 30. Ug mo na yung pinaka-truth nga di na to kalimtan, bahin sa atong Dios. As for God, His way is perfect. Di na kalimtan. Ang pamaagi sa Dios is perfect. Amen?
His way is perfect. O sabi mo, kana ba nga kinumdum ko kung dadi sa una mangingon siya nga tinarong mo tako sa akong pagkapastor. Ano naaman? Pero di na to kalimtan. God's way is perfect. Salamat na sa mensahe sa awit ganina. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. Amen? Wala siya nasayop. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Umuna ba nga, makita na ito nga ang Ginoo wa siya nasayop, gipaagi ka, appeal na sa process of purification, appeal na sa process nga, kanami itong mahimo ta ba nga, sa gusto sa Dios, sa kabubuton sa Dios, unsa da? O sa kalipay sa Dios para sa tuwa. At the end of it, now, we shall come forth as gold. So, muna itong tunan na ito karon nga mga kamatuoran, aron ba sama ni Joseph bang sa life ni Joseph katuna nato ni aron di ta mo reklamo sa Dios, aron di ta mo backslide, aron di ta mo mangluod sa Dios. Okay, kay kung mangluod ta sa Dios, gansita ano man mo balik ta ang pamaagi sa Ginoo perfect na. Amen. So, una tong truth nga masabtan nato dinhi. Number 1, our setback is His setup for His greater purpose. Our setback, it is set up for His greater purpose. Ang atong kapakiyasan, muna atong setback, paminaw na to, setback na siya, pakyasta. Paminaw na to, nga marag bitag, marag bunalan sa Dios. Setback na sa tuwa, pakyas na sa tuwa. Pero ayaw kalimda, pagpangandam din na sa Ginoo di ay. Ano man, God has a greater purpose in our lives. Amen? Na makita na to sa life ni Joseph, yes, gibaligya siya. Unas na makita na to, yes, gibaligya siya sa mga igsoon, di nalalin. How painful it is emotionally. Imong igsoon mo nagbaligya nimo. Pero dahil nanay purpose din ang Ginoo kay gibutang siya, way lain. Ang nakapalit niya, mga Ishmaelites, mananaw na Ishmaelites, kaliwat, magyapon na nila. Pero layo-layo na yun noon. And at the same time, naabot siya dito sa Egypt. Na ang purpose sa Ginoo, nga naay rason, dakong rason ang Ginoo nga gipaabot siya dito sa Egypt. Kabalutan na mitabuan ni nga sa dihang nahimo siyang governor ani. Nabot nga naay 7 years nga abundance, napoy 7 years nga famine nga katong ang rason nga iyang mga igsuon wala na og siyang papa si Jacob wa na sila makaon sa ilang lugar niadto sila dito sa Egypt. Og lahira ang pabor gihimo gihatag sa Ginoo nga kanila kakaon sila because of Joseph. Ano? Mo na ang purpose sa Ginoo. Usay wita di ta kasabot sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Pero ayaw kalimti nga naa siya greater purpose nga nato. Amen? Na siya greater purpose nato. Para sa to it's a setback. Para sa to marag pakyas man ni. Para sa to lisod man ni. Para sa to marag di man ni mao. Evaluate sa tong kaugalingon. Yet, makita nato dati, na greater purpose ang Diyos. Amen? Muna yung nindot nato. Nga atong Kristohanon, sa atong Kristohanon, matag-usan nato, nay rason ang Ginoo ba? Na siya rason ng Ginoo gipaagi ta dira. Kina siya purpose nato. Kaninot nga paminawon ba nga nalang, ba kanang knowing ba nga naay kanang bitong naay tumong ang Dios sa imong kinabuhi. Ano man gusto sa Dios i-mold ka niya. Mo nang gimold ka niya kay na ba niagi ka sa process. Kinaday hid akong plano nimo.
Sa yung paminaw nimo makita rin mo kanilang ba? Pero ang nakita na dis Ginoo dako na day kayo. Di lang ta kakita. Mo nang ipaagi kas Ginoo na naay mga setbacks sa atong kinabuhi. Pero what blessing kayo nga those setbacks are set up ready sa Dios. Man, naa siya greater purpose na to. Amen? Naa siya greater purpose. May na kay gipangayo sa Ginoo pag itubag sa Dios. Na or lahi ang itubag sa Dios. Lahi ang paagi sa Dios. Nang paminaw nimo, there are setbacks. Those are setbacks. Ginoo nagalimtan nga mas naa ang Dios manggialamon siya. Mas nakita niya ang greater nga kuan ba? Senaryo kaysa atong nakita nato. And He is preparing us for His greater purpose. Amen. Nasama sama ni Joseph nga nakita nato di. Grabe kay ang iyang pag-antos niya. Pero kalit na diba? There's a na-eternal event sa iyang kinabuhi. For the end, himo gyapon siyang governor. Amen? Himo siyang governor. Ikaduha, makita na to today. Aside lang our setback is He set up for His greater purpose. Number 2, circumstances change, but His plan remains. Mausab ang atong mga circumstansya, pero ang plano sa Dios nagpabili na. Amen? Mausab ang ganyan atong mga circumstansya na to, mausab ang dagan sa atong kinabuhi, pero magpabilin ang plano sa Dios ngani kanato magpabilin gyapon na. Makita nato sa life ngani kang Joseph, nagsugod na siya ato sa chapter 37 verse 9. Chapter 37 verse 9 nga ang Dios naghatag niya dream. And he dreamed yet another dream. Sugod ganito sa verse 7, for behold, verse 6, and he said unto them, here I pray you this dream which I had dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheaf. And his brethren said to him, shalt thou indeed reign over us? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and his words. Verse 9, and pwede na mundang na si Joseph og damgo ani kay nasuko ang iyang mga igsuon niya. Verse 9, yet he dreamed yet another dream, then told his brethren, and behold, I have dreamed a dream more. And behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. Di lang iyang mga igsuon, hastan po niyang mama o papa. Nasugod na. Kung di tanaw na to, ang Dios naghatag niya ang dream. Ang plano sa Dios nga kan Joseph to lead is to lead. Ang plano ngadto kan sa Dios ngadto kan Joseph nga naa siya in authority. Wa na nakita ni Joseph sa dihang naa pa batan-on pa siya dito pa siya sining balay. Pero naa siya gipasabot sa Dios in a form of a dream nga Joseph someday ikaw mo lead ka. Joseph someday naa ka in authority. Tanaw na nato din. Yes. Abi siguro kung tanaw na to ba, kung ikaw gipramisan sa Ginoo inani ba, na siguro si muhang minong nga inana man ang plano sa Ginoo nako, masugod siguro class president siguro ko no. Padong ana nahimo siguro kung kuano, kana bitawng SBO, nagsandang na eskwela ka ba. Padong siguro ko na mahimo siguro kong barangay captain no. Padong siguro ka na mahimo kong mayor no. Padong siguro ka mahimo kung sa basta mulid kano man moy gipadambugos Ginoo niya. Nausab. Unsay nahitabo ni Joseph?
Gibaligya siya. Gibaligya siya. Pero pagbaligya niya, imbis nga mulid, nas niyang mind nga mulid ko, kay mo gipadam ko sa Ginoo, mo gihatag sa Ginoo nga vision nga niya mulid. Nahimo na ni siyang slave. Saan, di ba? Kung ikaw kasagara mo ingon ka mo reason out kas Ginoo, Lord, saan ako pag-live nga nahimo man kong slave? Saan ako pag Lord nga di man imo imong plano nako. Lord, asa man itong imong giingon akong plano sa kuwang kinabuhi. Pero makita na to sa life sa Dios. Sa life ni David. Ni Joseph, sorry. Makita na to nga ang plano sa Dios gihapon at one usab. Ato ta sa chapter 38, di ba? Sa 39. He's in slave, sugod siya sa dream. Padong siya nahimo siyang slave, pero naabot siya sa kang Potiphar, sa balay ni Potiphar. Pero unsay favor gihatag sa Ginoo niya. Genesis chapter 39, sugod sa verse 4, and Joseph found grace in his sight, and he served him. And he made him overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. Yes, his slave, nahimo siyang katabang na sa lugar ni sa balay ni Potiphar. Pero usay plano gyapon sa Dios, gihimo siyang overseer. Sa nga tanan nga mga slave din na sa mga tanan mga katabang ni Potiphar, siya mo'y leader. Yes, circumstances na bang mausap ang circumstances, di na to kalimtan ang plano sa Dios nagpabilin. Amen? Hindi mo siyang overseer. Verse 5, it came to pass from the time that he made him overseer of his house and over all that he had. And the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessings of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Naghihimo siyang overseer. Yan naman, mabalik ta ang plano sa Diyos niya to lead in authority. Pero there's an unexpected turn of events. Sayang kinabuhi niya, yet ang plano sa Dios na lang yapon, He's molding Joseph yapon. Nga bisag naa siya sa balay ni Potiphar, nahimo siyang slave, pero gi-exercise gyapon sa Dios, gi-train gyapon siya sa leadership. Ano man, gihimo siyang overseer. Dahil mo kita ba ang kakuan sa Ginoo ba? Nga 9 times na to mga di ta ka process bitaw sa trabaho sa Dios ba. Ang ding paagi di ay. Pero gyapon nagpabilin gyapon ang plano niya. Kambak ta sa verse 22. Yan nahimo naman siya, na-prison man siya no. Na-prison na siya. Imbes niya ang arang round to nga naa siya sa balay ni Potiphar at least. O karon na may napreso man kabe. Makita nimo ra ka. Asa man ang plano sa Dios ni samot. Verse 22, the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, and the Lord made it to prosper. Nga bisag naa siya dito sa prisuhan, ang Ginoo nagmold gyapon niya sa iyang leadership. Ang Ginoo gyapon ang plano gyapon sa Ginoo bang naa gyapon nga gimold iyang leadership niya. Nga nahimo siya nga leader. Nahimo siyang silda mayor. Pero na ang plano sa Ginoo. Pero makita po nimo na daron po naman makita ang grasya sa Dios ba. Yes, makita na to na priso man si Joseph.
Pero makita nimo ang grasya sa Dios, ug ang plano sa Dios nga nato, no? Ato sa verse 20, ato sa verse 20 itong ibasa ganina. Makita na doon ba nga, and Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. Ano ba? Makita nimo ba nga, yes, gialaw siya sa Ginoo din ha. Pero naagyapon, makita nimo ba nga, huwag siya pasagdi sa Ginoo. And then at the time nga, naagyapon ang grasya sa Ginoo nga na niya. Ano man, sa tanang prisuhan nga pwede siya mapriso, naa siya dito sa mga prisuhan sa hari. Nga ang mga, kuan ba, ang nagnaa din ha, katong mga naiatraso sa hari. Pero kung naman yan, si Joseph, wala yun siya atraso sa hari. Si Joseph, wala yun siya, ordinaryong tao, wala yun siya. Pero sa favor sa Dios, ang grasya sa Dios, dito siya gibutang. Dahil nakita niyo ba nga, ang Ginoo mga makawan ba nga, lisuda sabdo no eh. Pero, mo ni plano sa Ginoo na to. Tuon lang ta. Amen? Ang blessing yan, nahimo siyang overseer. Nahimo siyang kanang nga ba nga, tanan, nga mga, unsay programa sa prisuhan, tanan unsay mga kuan sa prisuhan, i-commit sa Dios nga anak kang Joseph. O sa diyang aw kabalota unsay padulngan ani nga nahimo siya nga ang iyang wisdom niya nga kabalo siya mo interpret og dreams to the point nga naka-interpret siya sa dream ni Pharaoh. O ganun lang, i-commit sa Ginoo sa ni Pharaoh tanan, hasta ingon, even ang ni statement ni Pharaoh ba nga, only nga na ako sa trono, mas dako ko nimo. Pero sa tanan din ikaw nag-manage tanan. Dili lang to ordinaryong province lang. It's the nation of Egypt. Plano na sa Dios. Plano sa Dios, dito pala daan nga na siya, mulid siya, o nahimo na. Wala makita na ba nga daghan lang, lahi lang ang circumstansya, gialaw sa Ginoo, nga na sa kang kinabuhi. Pero ang Ginoo wala na usab ang iyang plano, nga na kang Joseph. Ug mo po na sa to ang kusanong kinabuhi po, yes, na mga circumstances nga, maragwata kasabot, maratag, di man ni masabdan, pero ayaw lang, gunit lang. Ano man? Nagpabilin ang plano sa Diyos. Nagpabilin ang plano sa Diyos. Wa na usab ang plano sa Diyos. Kita dito sa katulo. Our setback, it is set up for His greater purpose. Circumstances change, but His plan remains. Number 3, kita rin katulo, yielding to the will of God guarantee His presence. Yielding to His will guarantees His presence. Ano ba nga, mo abide lang ta ba? Musunod lang jud ta sa kabubuton sa Dios. Makagarantiya ta nga naa ang presensya sa Dios. Na di ta niya biyaan. Sugod sa chapter 39 kabaluta nga si Joseph gibaligya sa chapter 37 nga si Joseph gibaligya siya, naabot siya sa Egypt. Pero sa chapter 39 verse 2 nindot kay mabasa na today, even si Joseph na sa Egypt, mabasa na sa chapter verse 2, and the Lord was with Joseph. Muna yung ganidot na ang presensya sa Dios. Muna di na to kalimtan na ba nga bahala na kanabitawng dili wata kasamot. Bahala na marag dili na to ma-picture out unsay yalaw sa Ginoo na to. Pero naagay assurance ng Ginoo mukuyog na to. Padayon na. Nung wala nga sa unsang paagi na nga ang Ginoo, ang presensya sa Ginoo magpadayon na nato, mukuyog na to.
Way lain. Unsay kaubuton sa Ginoo, subay lang. Sunod lang. May nga Ginoo, Lord, ako kasabutan ni, pero ikaw, sige Lord. Ikaw mo man yung plano. Lord, sukwahin sa akong panglanta, sukwahin sa akong programa, sa akong panghuna-huna. Mo bitang makita nato na nga para sa basa na to sa Hebrews chapter 11. The Hebrews chapter 11. Sa panahon ni Abraham. Verse 8, but by faith, when he was called to go into the place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whither he went. Imagine, nging na nagas Ginoo nga, Abraham, hawa si mong mga kaparintihan, hawa si mong mga igsuunan ato sa lugar kung ipakita, giandam na nimo. Ang blessing lang si Abraham. Ni-yield na lang siya. Kuwan lang siya, ni-follow lang siya sa, he just obeyed. Bisagwa siya kabaluasan na padong. Huwag muna makita na ito na ba nga, ang kalipay na sa Diyos. Ano bitang musalig ka siyang pulong, musalig ka niya. Wag di ka musalig sa imong kartiyo, di ka musalig sa imong panghuna-huna. Yes, naaman yung tayo panghuna-huna, naaman yung mga kartiyo, naaman yung tayo kanabitang paminaw na ito, bright, tagamay. Pero ang gusto dyan sa Diyos, ganin na ito, nga di ta musalig sa itong kaugalingon. In Proverbs chapter 3, verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. Kalipay na sa Diyos, nga musalig ka niya. Mubato sa Hebrews chapter 11, verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Nabang, kung hindi ta mosalig sa Diyos, watay pagtuo, pagsalig sa itong buhi nga Diyos, lisod kayo na ang ang Ginoo malipay nga ni nato. Pero sa ato ang kinabuhi nato, musalay lang ta, musalig ta niya, muyield lang ta sa kabubuton sa Ginoo. Kuan man, imo na ang iyang pagtugot sa atong kinabuhi. Naay garantiya nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Naay garantiya nga dili ta pasagdan sa Ginoo. And the Lord was with Joseph, Genesis chapter 39 verse 2. And he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Kita na niyo bang, kung naa ang presensya sa Diyos, naa ang blessing. Yes, dito kasabot. Follow lang. Ano man, naa ang blessing na, ano man, naa din ha ang presensya sa Diyos. And verse 33, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did prosper in his hand. Aba, nahimo siyang blessing, nahimo nga ang iyahang ang iyang skills, ang iyahang knowledge, ang tanan. Nahimo yung blessing. Ang even gani ang balay ni Potiphar nahimong blessing tungod ni Joseph. Ano man, naa ang Dios kuyog niya. Gikan sa balay ni Potiphar, napadong siya sa prison. Verse 21, Genesis chapter 39. Verse 21. Yes, he was in prison. Gipreso siya siyang master. Gipreso siya siyang agalon. Verse 21, but the Lord was with Joseph. Amen? The Lord was with Joseph. And he showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Naaman ang Diyos nagkuyog niya, naa ang kaluoy sa Diyos. Naa ang grasya sa Diyos. Muna si Joseph, hindi na ito makita nga na siya nireklamo siya sa Diyos. Hindi na ito makita nga na-discourage siya. Ano man. Bisa naa siya sa prison.
naa gyapon ang Dios nagkuyog niya. Imbis nga naa siya sa butang lugar nga wa siya kasabot. Pero one thing nga he is assured of, kuyog niya ang Dios. Kung mo na yung pinaka-importante. Di ba? Mo na yung pinaka-importante. Ay, butang kas Ginoo. Nga wa ka kasabot ang lugar. Pero ang iyang saad ba nga, kuyog lang kiti ka. Na ang kaluoy sa Dios, na ang favor sa Dios, na ang blessing sa Dios. Verse 23, and the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, and the Lord made it to prosper. Usahin mo yun ba nga, dili na to, di ta kasabot, wala sa itong mga plano, yat gi-allow sa Ginoo. Ninamsabdan na to ba nga, ang blessing or ang prosperity, dili yun na tungkol sa itong pagpaningkamot. Dili ta ka-garantiya. At the end of the day, ba, di yun ta makaingon ba nga, tungod man guni sa kong pagpaningkamot, tungod man guni sa kong dili. Dili na ang Dios nagkuyog na to. Kung allow sa Ginoo nga naatan na napita, na allow sa Ginoo na turn of events atong kinabuhi. Nga di ta mo salig sa tuang di ta mo salig sa tuang kagalingon. Nga na mo ingon jud nga Lord, tungod ra jud dinhi mo. Tungod ra jud ni Lord nga naglihok ka. Tungod ra jud ni Lord. Di jud ka kaingon nga mo ni man. Ngon ang presensya sa Dios, kuyog niya. Nag-asa siya. God made it to prosper. O kabalo asa ni Padong. Padong na yan, gikan na siya sa prison. Padong na siya, nahimo siyang governor. O ang pag-prosper sa Diyos, ang pagpanalangin sa Diyos sa kinabuhi ni Joseph, nagpadayon na. And even gani, ang iyang bukog. Nga yung gingnan niya, hawa kay mo sa Egypt ha, dala akong bukog po dito sa promise, sa Canaan. Even gani, gitugutan sa Ginoo naman, favor na sa Diyos. So, sa iyang kamatayon ba, naagya po'y favor ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ano man? Yes, naikialaw ang Ginoo. Pag-mold sa iyang life. Naikialaw ang Ginoo sa kanami taong process. There are turn of events. Unexpected turns na itong kinabuhi. Dayo lang da. Amen? Hindi lang tayo reklamo. Murang siguro sa nato nga, nagsubay batas kaubuton sa Dios. There's a difference between nga kanang galaw nas Ginoo kay resulta na sa sala, dili lahi po na. Pero sa diyang nakita nimo ba nga, sa gracious Ginoo, naningkamot ka, sa gracious Ginoo, ni follow ka, ni gracious Ginoo, ni yield ka sa kaubuton sa Ginoo. Pero yes, naigialaw ang Ginoo. Bahala na unsa na. Pero ang presensya sa Dios, dili na mawala sa tuwa. Dili mawala. Di ta pasagdaan sa Ginoo. Amen? Salamat sa Ginoo sa iyong pulong magamputa. Lord, salamat kayo. Salamat sa kinabuhi ni Joseph. Yes, Lord. Naialaw ni mo. Even sa mga matag-usan na mo kinabuhi, Lord. Na turn of events. Na yun unexpected turn. Salamat kayo, Lord. Nga naa. Imong plan, ang mga kapakyasan, Lord, naday kay greater purpose diyan. Salamat, Lord, di na mo na makita, pero naaday ka. Salamat, Lord, na imong plano di mausab. Usab ang mga circumstances, i-allow ni mo, Lord. Pero salamat kay imong plano, Lord, di mausab. Salamat, Lord, nga naay garantiya, ay nga ikaw makig-uban na mo, Lord. Basta mo yield lang mi, nga na kanimo, Lord. Mo-follow lang mi nimo. Mo-follow mi si mong pulong. Tagain lang dyan mi, Lord. Kasing-kasing, Lord. Nga. Mo-follow, Lord, si mong pulong. Follow, Lord. Nga na kanimo. Obedient heart. Matag-usan na mo, Lord.
Kay way problema si mo, Lord. Nindot kayo. Yes, ang prosperity. Ang blessing, Lord. Gikan na dyan na nimo. Kami, Lord, nahimo na dyan ming namin daw steward, Lord, sa mga panalangin. Sa Lord, tabangi mi. Anayas, nialaw ni mo sa mong kinabuhi, Lord. Padayon mi, dili mi mo tipas, dili mi ma-discourage, dili mi mo undang, Lord. Knowing na aday ka naglihok sa mong kinabuhi. Salamat kayo. I-bless, Lord, imong katawhan. I-bless sa Lord. Ugma, Lord, another na sa nga pag-challenges na mo, tubang this week. I-bless imong mga bata, Lord, mga estudyante, sa ilang pag-eskwela. Himot lang panalangin, proteksyon ni sila, proteksyon ni Lord. Ubani sila padayon sa eskwelahan. Himot silang blessings sa mga estudyante, o sa mga maestra. Bless, Lord, ng trabaho, Lord. I-bless sila, manihimo silang blessing, Lord, sa ilang co-workers, and even, Lord, sa ilang employers. I-bless, Lord, ang nagnegosyo. I-bless ang nasbalay. I-bless, Lord, ang nagmuhi, nananom. Kanan, Lord, i-bless, Lord. Sumala si mong pulong, Lord. Sumala si mong promises, nga ni kanamo. Kuyugi, Lord, yung katawhan, ubani sila. Nalangin ni Lord, ang matag-usa, Lord. Salamat kayo, tanan dumog himaya, mo ibalik ka nimo. Sa imong gihimo, Lord, gikan pa ganiyang buntag, paron hantod karong kapunon, Lord. Laygon kay ka, ang giyambong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? Atong recite, mga tuang partnership sa Dios. Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong paglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog, ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga tiliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon, magmalig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo na akong magmalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Hinubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Mayong hapon, udalaygon na itong buhi nga Dios.